pang SOCMED, pang reels, oo, para masira si PBBM. Yun naman yung punto mga minamahal Yun naman talaga yung punto. Kaya kahit ano pa man yung mangyari dyan, kung mapahiya man tayo sa ibang bansa, sa panahon niya ni Alan Peter Cayetano, sa totoo lang, sa panahon niya ni Alan Peter Cayetano, alam niyo ba kung anong bansag sa atin? Worst of the worst. Tinaguri ang worst and most divided in history. Oh, according yan sa netizen itong ginawa ni Alan Peter Cayetano. Gets ninyo? Oh, pababa ng kredibilidad ng Senado dahil kay Alan Peter Cayetano. Pinagkagulo-gulo niya ang mga senator, nagkaroon pa ng pagka-yurak-yurak sa bawat isa, 'di ba, mga minamahal? Pero tingnan niyo sa Alan Peter Cayetano, parang wala lang mag-live lang siya sa Facebookan, okay na. 'Di ba? Putang ina mo Cayetano, lakas ng amats mo. Hoy, by the way mga minamahal, i-like niyo yung video tapos i-comment niyo kung taga saan kayo para nang nasa-shoutout natin kayo. Anyway, continue tayo. The netizens have spoken. Ang katayuan daw ng Senado, worst at most divided in history. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Totoo. Divided tayo. Bakit divided? Pinagkagulo-gulo Nagsimula kay Bato, sinundan ng kay Jinggoy, tapos ngayon sa 18 Marino, na wala namang kredibilidad. Diba? Tapos pinapaniwalaan ninyo. Siyempre, bobo nga yung ibang mga DDS. Yung mga walang utak. Ganun yun. Base sa Social Listening Analysis Report ng Insightspedia, isang online panel provider, lalong mas tumutok sa social media mga Pinoy, lalo na sa Facebook, mula nang tumutok ang gulo sa Senado. So, sa madaling sabi, target nila, social media ngayon. Magaling yung strategy din naman kahit paano ng DDS Black. Ginamit nila ang Blue Ribbon Committee, strategize nila, banggitin nila si PBBM, banggitin nila yung mga taong alam nilang naka-indicate sa government, yung alam nila yung mga tao na nakadikit sa gobyerno para sirain sa social media. Lalo ngayon, nanggigit-git sa Tulfo Brothers. 'Di ba? Kay Erwin Tulfo, kay Rafi Tulfo, ginigit-git sa social media ngayon Oo, talagang alam nyo yung war, saywar. Ito na, nagkakatotoo na yung saywar sa SOCMED. Week actually was at the highest in terms of mentions and engagements. Ito yung time na nagpalit ng majority ang Senado, and si Bato de la Rosa was actually voted that time, and he also escaped that time. So ito yung pinakamataas. The second week was about yung impeachment court convening. And the last 2 weeks basically was mostly filled up by Facebook Live. Dahil hindi pa man natutuldukan ang isyu sa Senado, ay nanganganak na naman ng bagong isyu, nagpaulan ng mga negatibong komento ang maraming Pinoy. Ayon kay Ramirez, kitang-kita ito sa mga comments at engagement ng mga netizens. Totoo, mga minamahal. Yung mga netizens hindi tanga ngayon. Lalo na yung mga Gen Z. At alam natin, yung mga Gen Z matatalino. Mga katulad ni Mima, hindi tayo nabubudol sa mga ganyang propaganda nila. Medyo yung mga olders lang na na pinalaki ni Digong, 'di ba, sa mga murahan, yan na lang yung mga naniniwala sa kanila. Continue tayo. Nangingibabaw na comment ng mga tao is that the worst, most divided in history, chaotic or sobrang gulo, actually, unstable. Yung mga lumalabas na negative comments, yung positive comments range from words like protect, leadership change, and positive emojis. Banat din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pababa ng pababa ang tiwala niya sa Senado. For the first time in the history, agree ako sa'yo, Benjamin Magalong. Kahit ako, bumababa yun na yung tiwala ko sa Senado because of Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano ang sumira. Siya yung reason, yung mitya ng lahat. Punyeta nga Alan Peter Cayetano, magtigil ka ay. Oo. Hindi naman ako nakikipag-plastikan dyan. Ang tingin ko dyan sa House of Representatives because of the massive corruption na nangyari. Yes, pero in terms of fundamentals,
Sa Senado naman, mataas pa rin ang tingin ko dyan dati. Na, dahil alam ko naman na nagagampanatilitan ng mandato at maraming maayos dyan. Pero dito sa latest development, nasasakripisyo na yun. Democratic institution natin. Kung bibigyan daw ni Mayor Magalong ng grado ang Senado, from 1 to 10, 6 ang ibibigay niyang marka. 6. Kasi low rank. 'Di ba mga minamahal? Ibig sabihin, yung moral ng Senado bumababa. 'Di ba isang buwan pa lang, Alan Peter, hindi pa nga isang buwan si Alan Peter eh. Parang leading pa lang sa isang buwan itong si Alan Peter Cayetano, pero ang daming katarantaduhan. 'Di ba? Nung nandun si Marcoleta sa Kongreso, dati nang magulo. Katulad din ni Alan Peter Cayetano eh. Ngayon na nagtagpo ulit sila sa Senado, mas lalong gumulo. Nakukuha pa ninyo yung punto, mga minamahal? Di ba, paulit-ulit nilang dinidestabilize ang gobyerno. Gumagawa sila ng forces. Di ba, mga minamahal? Gumagawa sila ng forces para i-destabilize si PBBM, pilayan ng gobyerno. Paano tayo uunlad kung yung mga mismong senador, mga kupal? Sige nga, paano tayo uunlad kung yung mga mismong senador na yan na dapat pinagkakatiwalaan natin, sila yung naglalaglag sa ating mamamayang Pilipino. Sila yung nagpapababa ng tingin ng imahe sa atin sa ibang bansa. Paano mag-e-invest yung mga investor sa atin? Kung ganito yung nangyayari sa Senado, magulo, nagkakaputukan. Tatakasan na tayo ng mga investor, wala na, magulo na. 'Di ba? And worst things worst, paano ba magtitiwalang ibang bansa sa atin kung patuloy itong mangyayari? Kaya alam mo, Cayetano, please lang, demand na to ng mamamayang Pilipino. Antayin mo pa ba magkaputukan ng totoong putukan dyan sa labas ng Senado bago ka magtigil? Ang daming mga ralihista ngayon, tandaan ninyo, ang daming mga ralihista ngayon ang nanggigigil sa'yo, Alan Peter Cayetano. 'Di ba? How can we progress when my own president, anong thief? Si Sara yung thief. 'Di ba? So how can we progress if Vice President Sara Duterte is still stealing the people's money? Wala siyang hiya. Si Sara Duterte, walang pakialam sa pera ng taong bayan. 'Di ba? As long as may panggamit sila sa kanilang abogado, may pangretoke sa ilong ni Kitty Duterte, 'di ba? Wala silang pakialam sa mamamayang Pilipino. Tingnan nyo ngayon Davao, binansagan nilang parang Singapore daw. Pero ano nangyari sa Davao? Laging binabaha, nalulubog. Oh, dapat sana kung binansagan nilang parang Singapore yung Davao, dapat maganda yung Davao. Pero ano yung nangyayari sa Davao? Hindi maganda ang Davao. Gets niyo mga minamahal? Pangit ang Davao. Hindi parang Singapore eh. Mas malala sa yung in-expect natin, yung expectation versus reality. 'Di ba? Worst. Grabe tong si tapos di ka man lang dyan, Di ka man lang dyan na Alan Peter Cayetano napitikan ng mga komento ng netizen. Okay lang sa'yo, pakapalan lang ng hiya. 'Di ba? Course channel. Okay lang sa'yo, kinakapalan mo na lang yung mukha mo kasi meron pa kayong agenda. Yun ba yun? Yung agenda ninyo? 'Di ba? Ay, nako. Nagsama yung dalawang magulo. Yan yung totoo, mga minamahal. Nung si Alan Peter Cayetano nasa Kongreso, magulo. Nung si Marcoleta nasa Kongreso, magulo. 'Di ba, Marco Polo? Tapos ngayon, na nagsama sila sa liderato sa Senado, nagtagpo ang kanilang landas literal ng pampagulo. Kaya nga, paano tayo magiging proud? Kaya pa ba nating mahalin ang bansang Pilipinas kung ganito yung nangyayari? Kaya pa ba natin yung paglaban ng ating bayan kung yung mga mismong senador, mga kupal? Paano natin makakakuha ng justice? Sabi ni Romeo Frutas, martial law should be declared to stop the abuse and disruption of the malls. Martial law? Pwede namang magpatupad si PBBM ng martial law pero not necessarily. 'Di ba? Hindi napapanahon ang martial law. May iba pang alternative way
para sagutin yan ni Presidente, not in a way na magma-martial law tayo. Pero hoping na hindi tayo umabot sa ganong punto. 'Di ba mga minamahal, yung may martial law na kasi ibang level na yan. So, anyway, sa mga nanonood sa atin dyan ng mga viewers, please do the likes. Syempre, i-like ninyo yung video na to and i-share. Tapos mag-comment kayo. Mahalaga yung comment ninyo. Martial law is not just a matter of time. Pwede din naman, course channel, but it can affect the what do you call this, performance of the president, kasi malalaman yan ng ibang bansa and paano magtitiwala sa atin yung mga investor, right? So, well, let's see ngayong Monday. 'Di ba? Kasi it will put on the record yung gagawin ni Erwin Tulfo. Anyway, pahingi po ako ng comments. I-like ninyo yung video, mga minamahal. Mahalaga po yung nilalike. Malaking tulong po yung nilalike nyo yung video. 'Di ba? Anyway, it's me again, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.